Hello mga kautang! Approve po kaming dalawa ni Ate Jane sa isang legit cash loan na pag-uusapan natin ngayon dito sa video na to. Approve ako dito ng 5,000 pesos. At di ko in-expect guys, na na-approve din ako ng 5,015 pesos. 2 minutes lang, receive ko agad ang pera. At ang nakaganda, easy to apply at hindi na kailangan ng proof of income. Yan yung pag-usapan natin ngayon sa video na to. I-share namin sa inyo kung magkano nga ba yung total interest rate dito, kung magkano nga ba yung daily penalty charges nila dahil na-overdue na ako dito but nakapag-reloan pa rin, buo pa rin na-receive yung 5,000 pesos. And take note, pwedeng makautang dito ng up to 30,000 pesos. Kaya kung gipit ka ngayon, gusto mo rin bang ma-approve? Manood na hanggang dulo, kaya Keep watching! Hello mga kautang! Welcome back! Nagbabalik na naman sa inyong harapan ang mga ating palautang! And this is Jane. And this is Ate Clarice. Welcome back dito sa Usapang Utang dahil Utang is Life! So, Ate Cla, grabe hindi ko talaga din in-expect ha, kasi hindi ko naman to ginagamit talaga si Maya. Yung ginawa ko lang, nag-claim lang ako ng mga vouchers. Si Ma'am Sheila kasi, yung kasama namin dito sa studio, no, sabi niya, claim lang daw ng mga vouchers tapos pwede na pang load, di ba? Pwede rin i-transfer or pang savings. Pero di namin akalain nang dahil lang sa pag-claim ng mga vouchers, 20 pesos man, 10 pesos, 50 pesos, after 4 months, na-offeran nga ako ng 7,000 pesos. At may na-receive nga akong text, galing talaga kay Maya. And yun, chineko guys. And as in, bigay ka lang ng personal information mo at isang contact reference lang po yung hihingi nila. And after that, pwede mo na talagang i-grab yung total offer sa cash loan na to. And yes, mga kautang, no, 7,000 yung offer kay Ate Jane, no. Yung sa akin, 5,000 pa rin. 5,000 first loan, 5,000 pa rin yung mga na-reloan ko, Ate Jane. Tapos, na-overdue ako ng ilang days na dito. I think, mga kautang, nasa 2 overdue ako dito. Pagka-paid ko, pagka-next overdue na naman, nasa 8 days, 14 days, as long as sagutin mo lang yung calls ng kanilang agent. So, mga kautang, saglit lang ha. Ipakita ko lang muna sa inyo yung screenshots na na-approve po ako ng 5,000 dito. So, sa 5,000 na amount, no, meron akong babayaran na 5,327.58 pesos sa loob po yan ng 30 days. But, may billing cycle po si Maya SC Credit na pwede ka pa makapag-extend ng another 15 days to settle na walang penalty yung loans mo. Ulitin ko, 5,000, ibabalik na 5,327.58. Yung service fee dito is 6.49% which is 324.50 and meron po silang document stamp na 3 pesos and 08 centavos. So, total po niyan is 5,000 plus lang po. And mga kautang, na late po ako dito, meron lang po silang daily penalty na 0.17% which is sa 5,000, i-times po natin yan ng 0.17%, meron lang po akong daily penalty na 8.50 pesos. Yan po yung magdadagdag kung kailan mo masettle yung loan mo dito. So, bago ko naman i-share sa inyo, no, yung na-experience ko kay Maya at yung loan details, syempre, dito muna tayo sa legitimacy check. So, legit loan service nga siya, guys, na nasa loob ng Maya app na dating Maya Credit. Available i-download ang app na to sa Google Play Store and iOS, pati na rin sa V-App Store. Regulated ito ng Bangko Sentral ng Pilipinas at SEC-registered. Under po ito ni Maya Bank Incorporated, kaya safe at legal na nagpapautang dito sa Pinas. Tapos, convenient talaga siya kasi nga pag ma-approve nga, di ba, direktang papasok sa Maya wallet. And guys, isang valid ID lang talaga din ang isa-submit. So, kailangan nasa 21 to 65 years old ka, Filipino resident, upgraded din dapat ang Maya account natin. Okay lang naman na hindi araw-araw gagamitin, di ba? Basta claim lang kayo ng mga vouchers. Yan yung tips talaga namin, guys. Yes, pwede din kayo magpa-cash in like 20 pesos, pwede din kayo mag-buy lang load like 20 pesos, ganun lang. Pagalawin lang kahit paminsan-minsan yung Maya app ninyo para ma-offeran kayo ng Maya SC Credit. So, yun nga lang guys, no, sayang kasi marami din akong wala na claim, no, mga 20 pesos, 10 pesos, sayang. Pwede kasing i-transfer na pang savings. Anyway, ang mga accepted valid IDs ng Maya SC Credit ay Philsys ID, SSS, PRC, Postal ID, and pwede rin po Passport, reverse license, UMID, ARCI card, IBP card, pwede rin po PhilHealth TIN, and senior citizen cards. Pero yung ginamit ko dito sa akin is Postal ID. Ikaw ba, Ate Jane?
Syempre, national ID. So, Yan yun, talaga. yun talaga yung ginagamit namin sa pag-apply, no? Or pag-verify ng ating Maya account. So, dito naman tayo no, sa experience ko. Yes. Yun nga, sobrang gulat ko guys. Heto yung screenshot. Yung grab ko dito is 5,515. And amount to be transferred, syempre buo, wala talagang kaltasan. Pero yung service fee guys, dito lang no, 9.49%, kaya nasa 523.37 pesos. Sa'yo ba, tikla? Yung nakuha ko dito ka sa service fee is 6.49%. Sa kanya is 9.49%. So, medyo magkaiba kami ng nakuhang service fee. So, therefore, masasabi namin na iba-iba talaga yung binibigay ni Maya Easy Credit. Pero guys, no, itong si Maya Easy Credit, if okay yung credit score mo, pwede ka talagang mabigyan din ng mga nasa 3.99% no, na service fee. Yan yung nakaganda if okay talaga, wala kang bad credit history. Pero sa akin, syempre, nakautang rin ako sa isang legit utangan online na hindi ko agad binayaran, yun nakaapekto eh. Kaya siguro ito yung reason na kung bakit ganito yung service fee na binigay sa akin ni Maya. Anyway, sa documents, stamp tax naman po ay nasa 3.40 pesos. So, maliit lang. And yung total credit amount, yung ibabalik ko po ay nasa 6,041.77 pesos. Masasabi talaga natin, Ate Jay, no, na nakatulong talaga sa atin. Pero, may mga nagsasabing hindi okay para sa kanila si Maya Easy Credit kasi nga, one-time payment. Kung i-compare natin ha, kay G-Gives, di ba? Kay G-Loan, may pa-installment, okay yon. Pero, iba din po yung ino-offer ni Maya Easy Credit. Ganito lang talaga yung offer nila, but still nakakatulong pa rin naman. Kasi, pwede kang mag-extend ng 15 days yun, Yeah, diba? Sa kanilang sa kanilang billing period. So, dito naman tayo sa collection practices. So, dito malalaman natin kung okay ba yung friendly ba yung mga agents niya. So, based naman sa experience namin at sa feedback ng mga real users, isang beses lang sa isang araw tatawag ang mga agent, tapos walang pagmumura, walang pananakot kahit overdue na, tapos maayos kausap ang agents at pwedeng pakiusapan. Like for example, hindi ka kaagad makapagbayad kasi nga nagipit, may emergency. So, mga kautang, kung wala ka pang Maya dyan, so kung may ino-offer si Gcash, huwag din kalimutan na may ino-offer si Maya. Disclaimer lang muna ha, hindi porket na okay yung naging experience namin dito is pino-promote na namin. Ito lamang po ay i-share namin based po sa aming personal experiences. Kaya mga kautang, pwede kayong mag-install na ngayon ng Maya, gamitin nyo na yung Maya nyo, kahit mag-load man kayo, mag-collect ng vouchers, mag-savings light na paunti-unti. Kasi ang nakaganda dito kay Maya Easy Credit is meron silang time deposit. Kung may goal ka, isa rin to ha, kapag may goal ka, makapag-save ka at the same time makapag-utang ka. For example, mga kautang, goal mo, bumili ng ganito, 3 months from now, 4 months from now, meron sila dyan na makalak talaga, hindi mo makukuha yung isi-save mo unless hindi darating yung time na makukuha yung petsa na nilagay mo dyan. So, kapag meron ka niyan, madali lang din po na ma-offera ng Maya Easy Credit. Tama ang narinig nyo ha. And bago namin i-end ang video na to, importante paalala, borrow responsibly. Hindi po kami financial advisor ha, disclaimer lang. At based nga to sa personal experience namin. So iba-iba naman po. Kung nagbabalak man kayong umutang, check muna, alamin muna kung kaya nga bang bayaran pagdating ng due date. And syempre, kung ma-approve man kayo, importante na magbayad on time. Iwas-iwasan na malate sa pagbabayad kasi yan po ay makaka-apekto sa ating credit score at sayang naman, di ba? So, yun lang po muna mga kautang sa video na to. Sana nakatulong at nagustuhan nyo ang ganitong review namin ni Ate Jane. Once again po, this is Clarice, ang inyong number 1 palautang. Dahil utang is life. Bye-bye mga kautang. Bye-bye mga kautang!